Sa isang baryo na napapaligiran ng kagubatan at dagat, isang matandang lalaking nangangalang Lolo Senyo ang kilalang tagapagsimula ng magagandang kwento na nagbibigay pag-asa sa mga tao. Huwali na kayo mga bata, at may bago akong kwento tungkol sa gubat at sa isang maywagang diwata. Lolo, tungkol po ba ito sa alamat ng diwata ng kagubatan? Sabi ni Tomas, may lihim na taglay daw ang kagubatan. Oo nga, lolo. At sabi pa ng mga matatanda, mahalaga iyon sa kaligtasan ng ating baryo, lalo na't unti-unti na tayong nauubusan ng likas na yaman. Sa kabila ng masaganang likas na yaman, ramdam ng baryo ang mga pagbabago. Sa gabay ni Canardo, tinatalakay ng mga tao kung paano nila mapapangalagaan ang kanilang kalikasan. Kailangan natin magkaisa. Ang kagubatan at dagat natin ay puno ng buhay na dapat nating protektahan. Tama ang tatay. At kung kaya niyong magpinta ng tungkol sa kalikasan mo pa, Tomas, mas magiging maalab ang damdamin ng mga tao para sa kalikasan. Madalas akong nakaranas ng kakaibang pagkakataon sa dagat. Baka ito ang paraan para makainganyo tayo ng mas marami pang nagmamalasakit. Kasama sina Ana at Tomas, nagdesisyon si Lolo Senyo na puntahan at kausapin ang mga gamot ng baryo, si Lara. Lolo Senyo, naparito kayo. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Lalo pong dumarami ang bumibisita sa inyo, Lola Lara. Kailangan ng baryo ang iyong payo ukol sa usaping kalusugan ng kalikasan. Gaya ng dati, nagdadala ang kagubatan at dagat ng yaman na hindi lamang sa pagkain kundi sa kalusugan. Ngunit ngayon, tila ito'y nangangailangan ng ating tulong. Naglakbay ang magkakaibigan papasok sa kagubatan. Dala ang pag-asa na makakahanap sila ng patunay sa alamatang diwata na may kapangyarihang naghihilom. Tignan niyo ang mga punong yan, Ana. Parang may kinakailangang ibalik o isaayos sa kanila. Maliwanag pa sa sikat ng araw na naiibang araw ng kagubatan ngayon. Para bang hinihintay tayo? Kamusta kayo, mga bata? Ang inyong presensya ay nagbibigay liwanag sa nagdidilim na bahagi ng kagubatan. Kayo po ba ang diwata ng kagubatan? Totoo po pala ang alamat tungkol sa inyo. Oo, isang diwata ang nagbabantay sa kapaligiran. Ngunit batid kong hindi sapat ang aking kapangyarihan. Ang kagubatan at ang tubig ay buhay ng inyong baryo. At ito'y kailangan ng masusing pag-aaruga mula sa inyong mga puso. Ano po ang maaari naming gawin para makatulong sa inyong adhikain? Ang tunay na kagandahan at kaayusan ng inyong baryo ay nakasalalay sa pagyakap ng inyong komunidad sa responsibilidad. Ang bawat puno na inyong pinapangalagaan at bawat halaman na inyong itatanim ay bahagi ng inyong kaligtasan. Gagawin po namin ng lahat. Handa po kaming kumilos para sa kapakanan ng lahat. Dahil sa natutunan mula sa diwata, nagkaisa ang buong baryo upang panatilihing buhay at masigla ang kanilang kapaligiran. Sila'y nagtanim ng mga puno at masinop na inalagaan ang kanilang kalikasan. Kinaliligaya ko. Nakikita ko ang pagkakaisa sa bawat isa. Hindi ko inaasang alamat nating kwento ay magkakaroon ng bagong kabanata. Sa atin ng bawat araw ay bagong simula ng ating paggalang sa kalikasan. Maraming salamat sa inyo, mga bata, at sa inyong inspirasyon. Itaguyod natin ito hindi lamang dahil sa kagandahan, kundi para sa ating kinabukasan. Ang paghilom ng paligid ay paghilom din ng ating komunidad. Lagi natin tong dadalhin sa ating puso't isipan. Sa patuloy na pagtutulungan at pagmamalasakit ng
Muling sumilay ang sigla ng kagubatan at lawa. At sa gayoy nagpatuloy ang alamat ng mga makabagong bayani ng baryo, kundi ang mga tao at ang kanilang mahalagang ugnayan sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng baryo at ng kagubatan ay naging alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga nagtanim ng binhi ng pag-asa ay isa-isa nang nag-ani ng kanilang pinaghirapan. Hindi ko malilimutan ng aral na iniwan sa atin ng diwata. Ang lahat ng bagay ay may buhay, at ito'y karapat-dapat alagaan. At habang ako'y patuloy na nagpipinta, ang kagandahan ng kalikasan ng aking siyang nagbibigay kulay at inspirasyon sa aking puso at isipan. Alam kong bawat patak ng ulan at sigla ng araw ay patunay ng ating nagkakaisang adhikain hanggang sa susunod na henerasyon. Ipapasa natin ito. Naaway maging halimbawa rin tayo sa iba pang komunidad na ang mga diwata ng nakaraan ay sanhin ng ating pinagsamang sigla at lakas. Ang pamana natin ay hindi kayamanan, kundi kaalaman at responsibilidad. Sa patuloy na pag-unlad, huwag nating kalimutan ang ating pinagmulan. Ang napanumbalik na sigla ay handog ng pagmamahala ng bawat isa. Patuloy tayong magsikap para sa ari-arian ng ating kalikasan. At sa pagpapatuloy ng kwento, ang espiritu ng diwata ng kagubatan ay nananatili sa bawat nilalang na pumapantay ng kanilang kapalaran. Isang kisap matang nagbubukod tangi sa bawat baitang ng kasaysayan ng kanilang baryo. Hanggang sa araw na ito, nagpapalitan ng pagyabong ng pagkakaisa at kilig ng bagong umaga na ipinakanak mula sa kwento ng kahapon.